Ang huling sinambit ni Ellie ay hating gabi ng 12:00 ang oras sa panahon niya. Habang dito naman sa akin ay 12:00 ng tanghali. Kung ganoon ba ay may posibilidad na magkaiba kami ng oras? Paano nangyari yun? Kay hirap isipin ang sitwasyon namin. Nang matapos ang tawag ay panandalian akong natulog bago dumalo sa pagtitipon na gaganapin mamaya. Sa aking panaginip ay ako, si Ellie. Sa panaginip ko ay nasa isang lugar. Nang magising ako sa panaginip ay napahawak ako sa aking dibdib. Ramdam ko pa rin ang bilis ng tibok ng aking puso. Pakiramdam ko ay sa sobrang paghuhumirantado nito ay lalabas na ito. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng panaginip na yun at kung ano man pinaparating nun. Hello, Celeste. Hello, Ellie. Kamusta ang araw mo? Mabuti naman, Ellie. Nagtungo ako kanina sa pagtitipon para sa diskusyon sa kaguluhan na nagaganap dito. Sa maaaring posibilidad na pagdedeklara ng mga Amerikanong dayuhan laban sa Espanya ng digmaan. Oh, mabuti ka ba? Kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Kahit papaano mabuti naman, Ellie. Sa boses pa lang ay alam kong hindi na okay. Pakiramdam ko hindi siya nagsasabi ng totoo na nasa mabuti siyang kalagayan. Sa giyera na nagaganap ay apektado siya at posibleng nasa panganib din ang buhay niya sa pang-araw-araw. Maaari mong sabihin sa akin ang tunay mong nararamdaman, Celeste. Nakarinig ako ng hikbi. Feeling ko may something na kumirot sa puso ko. Natatakot ako sa mga nangyayari sa paligid, Ellie. Ramdam ko ang takot at panlulumo sa boses ni Celeste. Napakagulo sa panahon ko, Ellie. Pakiramdam ko hindi ako ligtas at maging ang mga tao at mamamayan sa aking paligid ay hindi rin. Pinakinggan ko lang siya na magsalita at umiyak. Gustuhin ko man tulungan si Celeste ay di ko alam kung sa paanong paraan. Hindi ko alam ang gagawin ko, Ellie. Nandito lamang ako, Celeste. Pasensya ka na kung wala akong magawa para tulungan ka. Gustuhin ko man sila tulungan o ipaglaban pakiramdam ko maski ako wala akong boses para ipaglaban ang karapatan nila. Meron lang akong magagawa. Gagawin ko na lahat para matulungan sila at mawala ang nararamdaman ni Celeste na lungkot at sakit. Natatakot ako, Ellie. Ilang bilang ng mamamahayag na ang nawawala sa loob lamang ng isang linggo. Natatakot ako na baka ako na ang susunod.